Oo, hinahanap ka nila sa akin. Ganon. Oo, kailan ka daw ba pupunta ng Paris? Sabi ko, baka unahin mo ang Spain dahil hahanapin mo si Zaldico. Mabuhay. Oo. Portugal. Ay, sa Portugal. Nasaan na ba siya? Si Zaldico, ay wala na, hindi na hinahanap. teka, nawala ka lang ng 2 linggo pero yan ang pinakahuling balita. Hindi na siya hinahanap. Hindi siya hinahanap? Oo. Wala pa rin lumalabas na red notice? Ay, wala. Wala nang pag-asa doon? Wala na. Ay, para naman tayo nawala na talaga ng pag-asa na mapapanagot yung mga kurakot. Kung ano dahil isusuot natin. Oo, dahil Oh. dahil sila-silang lahat ay mandarambong. Abay, Dali lang. oo. Nagbibiro lang po ako. Oo, wag. Yung pa rin tayo sa nagbibiro lang po Miyerkules. ako kay Chacha. Oo, sa akin lang to. Oo, yung pa rin ang t-shirt natin sa Wednesday, Feb 25. Yun pa rin ang sigaw ng taong bayan. Ikulong, mandarambong. Mali na nga. Yung Alala ko yung tanong mo kay Kong Erice kanina. O sige. magtrabaho ka Wala. naman, pauuwi mo Kaya na, puro nga, katawa sorry. ka na ng Huwag ka tawa kasi dyan. magpatawa Sandali ng lang po. magpatawa. Okay. Oh. Ba't Ikaw kasi nagpapatawa ka na nagpapatawa. Alam nga namang umiyak ako habang nagpapatawa ka. O, di tatawa tayo. Oo. Nakakatawa ba? Oo. Ano nakakatawa doon? Wala makukulong naman darambong. Eh, kaya nga. Umasa ka pa. Oh, bakit si Saldi ko? Oh. Oh, tingin mo pauuwiin dito? Hindi. Oh, hindi. Hindi. Kaya kita mo na. Kaya nga. Oo. Si Martin Romualdez ba kakasuhan nila? Hindi. Oh, hindi. Ikaw na nagsasabi yan eh. Oh, ano? Sino pa Asa mga ka gusto pa? mo makasuhan? Asa ka pa? Oo. Wala. Wala makukulong. Wala. Iniiba na nila kwento ngayon. Inaalat tayo. Ha? Ay, isang ko sinasabi ko sa iyo, magpakatotoo tayo dito. Walang makukulong na mga mandarambong. Oo, hinahanap ka nila sa akin. Ganon. Oo, kailan ka daw ba pupunta ng Paris? Sabi ko, baka unahin mo ang Spain dahil hahanapin mo si Zaldico. Mabuhay. Oo. Portugal. Ay, sa Portugal. Nasaan na ba siya? Si Zaldico, ay wala na, hindi na hinahanap. teka, nawala ka lang ng 2 linggo pero yan ang pinakahuling balita. Hindi na siya hinahanap. Hindi siya hinahanap? Oo. Wala pa rin lumalabas na red notice? Ay, wala. Wala nang pag-asa doon? Wala na. Hindi ka na umasa. Hindi na siya hinahanap. Oo. Walang bounty pa rin for Zaldico? Si Atong Ang meron. Meron nga si Zaldi, hindi nilagyan? Itinaas na sa 20 million pesos. Pero baka pati kay Atong Ang Wala ganun na din. rin maghanap. Anyway, sige. Ang bilis talaga makalimot ng mga Pilipino, ano? Alam mo, baby Oo. girl, mamaya pag-usapan natin yan kung meron pa tayong oras kung ba't natin nasasabi na hindi na siya hinahanap. Obviously ho, mga kapatid. Tanungin po ninyo sila. Oo, ito. Well, baka hindi naman kayo sagutin. Sabi ko nga kay Maricel Halili, pwede ba sa araw-araw na inyong press conference sa Malacanang tanungin mo si Attorney Claire, nasan na si Zaldico? Oo. Naitanong ba ni Tita Mase? Thank you, Tita Mase. Nung una, natanong niya tungkol doon nga sa sinasabi ng DILG na tanging DFA lang daw ang may sakop dito sa isyong ito. Pero yan na po, naitama na po at sinasabi na yan po ay interdepartment effort sa paghahanap daw. Pero sabi ko, mamase, para maipabatid natin na hindi tayo nakakalimot, araw-araw sa press conference, ma'am, where's Saldi? Baka makulitan si Auntie Claire kung everyday question yun, Parang ang nabanggit ko rin, di ba dati meron tayong teleserye dyan sa ABS-CBN. Oo. Dati-rati na, I think ito yung pagkatapos ng TV Patrol ba ito? O bago mag TV Patrol, Sa nakaligtaan tanghali ko na. yata yan, oo. Hindi, Sa hapon. Hindi, sa hapon, oo. Ang title ng teleserye ay Nasan Ka, Elisa. Naalala ko yan. Ang bida dyan si Melissa Ricks. Oo, tapos siya si yun. William Martinez. Nandyan si William Martinez. So ngayon- Nahanap ba dun si Elisa? Nahanap. Nahanap si Elisa. Oo, pero ito kasi nga ang ating teleserye. Oo. May bago? Yes. Ipalalabas ito sa TV5? Hindi ko alam kung bubuuin ito ng Media Quest. Oo. Ng ating ano bang tawag natin dito sa sa Saan? sa Media Quest yung Sa Media Quest nga. M-Quest. Oo, sa M-Quest. Oo. M-Quest Venture. Oo. Nasaan ka, Elizalde ko?
Yung pala yung sequel, Elizalde ko na. Aminin na Saktong-sakto ah. Buti Sinong pa to, gaganap? buti pa Sorry. to, buti pa to masaya eh. No? Teka Saya lang. ng buhay nito. Hindi, Hindi, okay, matanong joke ko lang, joke lang. sino ang gaganap bilang si Elizalde ko? Ah. Meron ka na bang napipis? Piolo Pascual bang? Gusto mo? Layo naman. Layo. O sige. O sino? Ito po, ang DENR ay siguro nga dahil sa nangyari po dyan sa Cebu, if you remember, yung pong pagguho ng tambakan ng basura kung saan po mahigit po sa ilang ang patay dito, higit sa 20 patay dito. Naalala po ninyo? 36 Dito sa ang namatay sa Cebu. Sa Cebu. Oo. Mga kapatid, ito pong DENR, ngayon po mabilis-bilis silang naglabas po ng statement kasi dati-rati po doon sa Cebu ang tagal nilang mag-react. Ngayon po ang DENR po ay naglabas agad ng official statement. Ito ho'y may petsang Pebrero 22. Ito po ay kahapon mga kapatid. Ano sinasabi nila dito, baby girl? Ayon po sa statement na inilabas ng DENR last February 22, ang sabi po dito, the Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, DENR-EMB, is closely monitoring the reported trash slide at the sanitary landfill in Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, which recently occurred. EMB Calabarzon conducted an on-site investigation and ordered the immediate stabilization operations following the trash slide incident that occurred on 20 February 2026 at the Greenleaf Solid Waste Management Incorporated Rizal Provincial Sanitary Landfill in Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Opo, yan po. Immediate stabilization daw po pag-aayos kasi nga mukhang ang paunang report po dito, ang taas na naman po ng tambak ng basura at gumuho ito. Okay, ngayon mga kapatid, kami po ay gagawa ho ng mga ilang kaukulang panayam tungkol sa isyong ito kasi napaka-importante po nito ha. Mga kapatid, una, may mga hindi ho pare-pareho yung reports. Ang grupo po ng Kadamay, as a matter of fact, ito po ay nangyari daw nung Pebrero 20, Biyernes. Oo, last Friday. So wala pong balita maging nung araw po ng Sabado. May sinasabi po ang ilang grupo na higit na hindi lang po 3 ang missing dito. Ang iba nga po mga pahayagan, sinasabi nga, nag-quote sila dito sa grupong ito na 50 daw ho yung missing. Sana nga po hindi ganun karami ito. At maliban po mga kapatid sa mga buhay na posible pong nalagas o nawala na dahil po sa trahedya na naman pong ito sa basurahan, ang problema din po dito kasi nga ngayon pa lang iniisip na po kapag ito'y sinarhan, saan magtatapon ng basura ang ilang mga LGUs sa Metro Manila. Gaya po na nangyari din sa Cebu, if you recall, baby girl, yan din Yes. po ang problema doon. Walang pagtatapunan po ng basura. Ito po ay developing story na atin rin pong aabangan mga kapatid. Pati po ang provincial government at maging ang lokal na pamahalaan po ng Rodriguez Rizal po ay naglabas na po ng pahayag tungkol dito. Mabilis sila ngayon, hindi ho tulad nung nangyari nga dyan sa Cebu. Pero muli, ang katanungan dyan, nung nangyari po iyan sa Cebu, yung pagguho ng basura, dito ho ba sa mga ilang landfill na ito nagkaroon ng inspeksyon o wala din silang ginawa? Kaya po, humantong na naman po tayo dito sa trahedyang ito. Sige, so mga kapatid, maliban po dyan, ang developing story din today, baby girl, ay yung pong mangyayari mamaya na confirmation of charges. Dito po sa kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga, baby girl, ito ay preliminary investigation. Para malaman kung meron hubang sapat na batayan para magtuloy ang kaso. Ito ho'y 3 kaso mga kapatid na isinampa dyan po sa ICC. Mamaya din po aalamin natin kung sakasakali man po ang ating dapat na asahan today. Ito ho'y 4 na araw, right? Yes, oo mga kapatid na magsisimula nga po ngayon at pinapayagan po ng ICC Court na hindi makadalo dito sa confirmation of charges ang Pangulong Rodrigo Duterte. Base na rin po sa naging kahilingan ng kanilang kampo. Pero kung magtutuloy ang kaso, sa trial mismo ang sinasabi, hindi po pwede na hindi a-attend ang Opo. Pangulo. Yun ang sinasabi Alright. nila. Sige po, so abangan po natin ito mga kapatid at maliban po naman dito, ito hong usapin, mga kapatid, sa hindi po ngayon, ay hindi maitatanggi na mukhang
Kaya nga po nababanggit ko na itong paghahanap kila Saldico, itong mga kaso sa mga sangkot dito sa pinakamalaking skandalong ito ay para bagang para bagang lumalabnaw na, para bagang asan na yung panggigigil, asan na yung mga ipinapangako, asan na yung mga sinasabing makukulong na mga matatabang isda dito. Oo, tsaka yung wala silang Merry Christmas. Oo. Mukha po- Malapit na Pasko ng pagkabuhay, wala pa rin ulit nakukulong. Baka ang palagay ko po, eto nga at nung ikay nagliliwaliw doon sa Paris, baby girl, yung nga ang napag-usapan din natin dito. Ito pong announcement ni VP Sara na siya tatakbo sa Panguluhan, ay nakatulong pa ho ngayon para ho doon sa usapin ng paglilihis sa atensyon ng marami. Sa usapin po ng pinakamalaking graft scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ngayon pinag-uusapan na ito hong mga usapin tungkol sa halalan sa 2028. Ang Pangulong Marcos po ay nagtungo doon sa Naga at nakaharap po yung kanyang dati pong katunggali sa pagka-vice presidente. Recall, di ba? Nagkaroon pa ng kasuhan dyan, ng protesta. Alright, and then nanalo po eventually nga with finality si VP Leni Robredo. And afterwards, tumakbo rin siyang presidente at nakabangga pa rin po si Marcos Jr. And ngayon, bati-bati na po sila. Maganda rin naman daw yan para sa bayan, yung Oo. bati-bati. Pero yung sinasabi daw po na pakikipag-usap tungkol sa mga posibilidad po ng mga alignment sa 2028 nitong grupo po ni VP Leni at ng Pangulong Junior, sabi ho ni Pangulong Junior at ni VP Leni, hindi pinag-uusapan daw ang politika. Oo. Wala daw hong ganun unang mga ganung usapin, kung hindi trabaho daw po sila muna. Ang akin lang dyan Service before politics nga daw, sabi nila. Oo. ang akin dyan talaga ha? Ikaw naman. Talaga, ha? Hindi ka naniniwala sa Pangulong Marcos talaga, Jr. na hindi walang niyo politika? pinag-uusapan yun, ha? Hindi nila pinag-uusapan kahit pa siya ay naka kulay medyas. Na pink. Na medyas. Kulay pink na medyas. Oo. Kulay rosas ang medyas. Sige. So ngayon po, doon na ho nakafocus ang marami sa usapin po ng politika sa 2028. But definitely mga kapatid, tayo makikibalita po dito po sa sinasabing mga alliance na ito. Mukha ho kasing parang may semblance of truth na meron ng mga alliance ang ilang pong grupo sa administrasyon. Kasi ngayon pong rally na gaganapin sa Feb 25 dito po sa EDSA Shrine at sa People Power Monument, yung binigyan po ng permit. Kasi may grupo po na sabi nila, kahit na wala kaming permit, magrarally kami dahil yan ang simbolo, yan ang mensahe ng EDSA People Power, kalayaan sa paghahayag ng damdamin. May mga grupo po na nag-apply daw po ng permiso at hindi daw po binibigyan ng permit para makapag-rally kasi nga hindi pa rin sila nagkakaisa. Ang grupo po na binigyan ng permit, batikusin mo na lahat, wag lang si Junior. Ganon? Saan sila? Sa EDSA? Ha? Oo. Kasi baka mangyayari ulit yung nangyari last time. Okay. Meron sa Luneta, meron din dito sa EDSA. Oo. Samantala yung isang grupo na nag-social media post na itong Makabayan, ang sinasabi nga nila, katulad ng sinabi mo kanina, may permit o wala, magrarally sila, tuloy ang laban, tuloy ang protesta. Yan po ang sinasabi nila dun sa kanilang Facebook post. Bakit ganun daw? Bakit nga hindi sila nabigyan ng permit? Hindi. Bakit daw, ba't bawal? Oo. Bawal daw yung Marcos resign. Bakit? Bakit? Kasi takot sila o ayaw nila kay VP Sara na papalit. Pareho naman pinag-resign ng grupong ito. Anyway, sige po, hindi ho maitatatuan itong usaping politika na naman po ang siyang gagaway. Siya pong mamamayani sa mga araw na itong darating, bagamat ngayon po ay patuloy po ang mga pangyayari po ng trahedyang ito at ang pinakamalaking trahedya po din na tumatama ngayon sa bansa ay ang usapin pa rin po ng hindi matapos-tapos na korupsyon. Welcome back, baby girl, sa iyong bayang Sinilangan. Oo. Na-miss ko pa rin naman kahit maraming magnanakaw dito. Naghanap lang ako ng flood control project na pwede i-share sa kanila. Kayo naman. Is there any objection? The chair hears none. The chair hears none.
The motion is approved. So we are now adjourned. Thank you. See you Welcome next week. to the House of Representatives. Malapit na naman bakasyon nila. Hindi ba? Oo nga. Kapapasok lang nila, Semana- malapit na bakasyon nila eh. Semana Santa. Mga kapatid, ito nga pong last week, alam po naman natin na sa pawan ang lahat ng balita. Pati po yung ating inaasam-asam, yung pong ipinapangakong accountability and justice po para nga sa usapin nitong pinakamalaking graft scandal sa kasaysayan ng Pilipinas na sa pawan po ng anunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 elections. Ngayon, last week pa lang po, usap-usapan na rin po yung mga posibilidad ng mga realignment at yung pong koalisyon na pwedeng mangyari para po magkaroon ng kandidato na sinasabing may chance o kaya magbibigay po naman ng ng magandang choice para po sa mga botanteng Pilipino sa panig po ng oposisyon. Ang tanong, sino ba oposisyon? Di ba? Ang sinasabi nila VP Sara, sila ang oposisyon. Pero meron pong isang oposisyon din. Kagaya po nitong mga partido na noong pa man po nakatunggali na po sa panguluhan ng nagdaang pong halalan natin. Si Congressman Erisi po ay miyembro ng Liberal Party at siya po ay Senior Deputy Minority Leader po sa Kamara de Representante. Unahin lang po natin itong isyong ito. Yung pong sinasabi na nag-uusap-usap na huba ang Partido Liberal sa kampo ng Marcos Administration, Marcos Party, para po sa paghahanda sa 2028 elections. Good morning po, Congressman Egay. Hi, good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Ano po ang balita Salamat po. sa Liberal Party, Congressman Egay? Dito po sa usapin nga ng may mga nakakaramdam na mukha pong may usap-usapan na ang inyong partido at ang administrasyon. Wala pa po kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal. At lalong wala po kami pag-uusap tungkol po sa pakikipag-coalition sa administration. At palagay ko po, yan po ay napakalayo na sa palagay ko po ay pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang mga kinalalagyan kung kami ay makikipag-coalition sa administration. So, Sir, di ho ba nagkaroon ng get-together sila VP Sara at ilang pang mga leader po ng inyong partido? Nandun ho ba kayo nung na yon, yung get-together na yon? Si VP Lenny po. Opo. Si With VP wala Lenny. po ako, hindi po ako kasama doon sa yun po ay hindi po yung Liberal Party, yun po ay gathering ng mga nagkasama-sama nung 2022 presidential elections. Okay. Pero yun nga po. So, as in, ilan ho ba ang official na miyembro ng Liberal Party ngayon? Sa lahat na po, hindi lang po sa Kamara. Ako konti lang po. Dati po Volkswagen Party kami, baka ganun din po. Pero meron kaming mga leaders sa mga local governments, mga leaders kami sa iba't ibang sektor. Hindi ko na po mabilang pero hindi po marami katulad mo. Opo. Sa ngayon po, ano po ang posisyon ni VP Lenny sa Liberal Party? Wala po. Siya po ay nagbitiw sa kanyang mga posisyon sa Liberal Party. Ngayon po ang Chairman Emeritus si Senator Kiko, ang presidente po namin ngayon ay si Erin Tanyana. Okay. So, pero miyembro pa rin po ng Liberal Party si VP, Opo. si Mayor Lenny. Opo, sa pagkakaalam ko po, miyembro pa rin. Okay, sige po. Pero sa ngayon po, sir, bagamat kaninyo iilan lang po ang inyong mga miyembro, ngayon ho ba pinag-uusapan na po ninyo ito? Kasi nga Wala. Opo, go ahead, sir. Wala pa pong formal na pag-uusap. Kami po ay nagdidesisyon on an issue-to-issue basis pa lamang sa mga panahon na ito. Okay, pero sa ngayon ho ba kayo po sa Liberal Party, meron na ho bang ilang mga partido din na ngayon ay meron ng preliminary talks para ho sa posibleng coalition? Wala pa po. Wala pa po. Except siguro yung mga nasa yung akbayan, meron pong mga pero informal pa lang po. Wala pa pong mga formal na pag-uusap tungkol dito. Opo. Kung kayo po ang tatanungin, sir, ano po ang inyong damdamin dito?
Dito po Simple sa... lang. Opo, go ahead. Simple lang po yung discernment process ko eh. Kung nabubuhay si Pinoy, ano ba yung kanyang magiging opinion tungkol dito? Kasi nakita ko si Pinoy, malaki sakripisyo sa bayan natin, mahal na mahal yung bayan natin hanggang namatay siya kasama ko. Kaya yun yung aking basihan ng mga desisyon. Sa tingin ko po, ay hindi siya papayag na kami ay makipag-coalesce sa Marcos administration. Hindi lang dahil doon sa naranasan na natin noon nung sa kanyang ama, kay Presidente Marcos, kundi dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bayan na hindi pa po nangyari sa anumang administrasyon ng mga nakaraan. Ito po ay 1.45 trillion ng national budget sa loob ng 3 taon ay talagang pinagpiestahan ng administrasyon. At nakita ko po na sa ngayon sa aking mga pag-aaral, nakita ko po noong nakaraang 3 taon para po naging sindikato ang gobyerno. Hindi lang sa public works, hindi lang sa customs, hindi lang sa BIR, sa national irrigation, pati po sa Department of Agriculture. At ngayon po ay hindi naman nire-resolve yung problema. Yung pagnanakaw na napakalaki niya, napakalaki po na naging epekto sa ating ekonomiya. At nakikita po natin yan, 4.4% yung GDP natin instead of the 5.7 target. Anong fourth quarter po, 3%. At dahil dito sa mga pagtatakip na ito, palagay ko po by end of the first quarter, mga 2% na lang yung GDP natin. Ang makakaramdam po niyan yung mga pinakamahihirap nating kababayan. At hindi po sa tingin ko papayag si Pinoy na maging kabahagi nitong administrasyon na may ginawang ganitong kalaking kalokohan. Opo. Kayo ho mismo personal naniniwala na may pananagutan at sangkot sa iskandalong ito ng flood control ang Pangulong Marcos Jr.? 2023 po, 300 billion yung inalis sa budget, sa national budget, napunta sa mga kalokohan. 2024, 500 billion po napunta sa kalokohan. 2025, 473 billion po napunta sa kalokohan. Hindi po kumibo ang Pangulo, hindi kumibo ang kabinete, hinayaan nila na yung Philippine budget, siyang Philippine Plan for Development ay sinalaula ng Kongreso. Kung hindi po siya kasabwat dito, ito po ay height of incompetence. At pareho pong yun ay malaking kasalanan sa bayan. Ito pong rally sa Feb 25, amin pong nakapanayam ang ilan po sa mga organizers nito. Dito ho kayo lalahok? Ano po, Congressman Egay? Opo, lalahok po ako. Imbitado ako pati po sa mga bayan, imbitado po ako sa kanilang, Opo. sa kanilang same rally sa same place. Opo. Kasi hindi ho sila nagkakaisa eh. Basically po, alam naman po ng lahat na dahil dito po sa rally na organized po nila Ginoong Kiko Aquino D, bawal yung panawagan na Marcos resign. Basically, yun po yun, no? Pwedeng lahat ng sangkot, managot, etc. Pero yung Marcos resign daw po ay hindi pwede. Kayo po, sir, kung sakasakali po, kayo ba'y papayag o sang-ayon o mismo magsusulong ng VP Sara resign and Marcos Jr. resign? Well, alam niyo po, si Presidente Marcos at si VP Sara ay tumakbo na magkasama noong nakaraang halalan. 2022. Ang pinangako nila, unity, na siya magiging magdudulot ng pag-unlad ng ating bansa. Ngayon po, hindi na po unity. Ano na po? Only away, ang masama, only nakaw. Hindi po sila nakatubad sa kanilang sinumpaang plataforma sa mga Pilipino. Kaya po, hindi masama na manawagan ng mga Pilipino na mag-resign kayo dahil nabudol nyo kami. So kayo po ay sang-ayon dito po sa panawagan ng grupo na nag-imbita sa inyo, itong grupo po ng Makabayan na Sara resign
at Marcos resign? To answer the question For straightforward. that only reason na hindi sila tumupad, sila po, alam naman nila na ang epekto ng kanilang hindi pagkakaisa, ng pag-aaway, at yung nakawan, ang maapektuhan po nito, yung pinakamahirap nating kababayan. May kasalanan po sila sa bayan. Kaya nararapat lang na pareho silang mag-resign. Opo. So, yung pong ganun po na pangyayari ngayon, na ito lang po, ito ho yung contentious issue, Congressman Egay, sa ngayon, sa naging mga rally nung una, noong pong September 21, noong November 30, ito ho yun Yun lang puntong yun ang talaga hindi nagkakasundo. So dito po ngayon sa mangyayari sa Feb 25, sa grupo po nitong mga organizers na ayaw nung Marcos resign, ang pakiramdam po ng iba, yun na nga yun, na para bagang mayroon silang alyansa. Ano ho bang pakiramdam niyo sa ganun? Sa ganun po na sinasabi ng iba? Well, nakita ko po, yung nangyayari sa ating bayan na ito, may parallelism Parang noong 1972, bago mag-martial law, may communist scare. Ngayon po, may Sara scare. Kaya po nangyayari yan. Ang sinasabi ng ibang, lalo na sa mga kasama ko sa grupo, na huwag natin hayaang mag-resign si BBM kasi ang papalit ay mas masama at mas hindi magdudulot ng maganda. Kaya nga po, ang nangyayari nga lamang, because of our adversity with the Dutertes, parang nagsasakripisyo na yung pagtanggap ng katotohanan na mayroon pong pinakamalaking nakawan na nangyari sa loob ng 3 taon. At sa tingin ko po, kung may nangyari na kalokohan ng panahon ni Duterte na iniiwasan natin, ito po nangyayari ngayon ay kasing laki din ng mga nangyari. Ang pinupunto po nitong mga ayaw ng Marcos resign ay yun daw pong sinasabi na na extra constitutional means na gusto ho ng ibang grupo. Kayo ho ba, sir, sa inyo pong opinion, yan ho ba'y labag sa saligang batas? Kung mag-resign yung pareho? Go ahead, sir. Hindi po. May maliwanag po na provision ng Constitution na kung magre-resign po yung Pangulo at Pangalawang Pangulo, yung Senate President po. So, kumbaga, hindi tayo lumilihis sa provision ng saligang batas. Opo. At masama po. Kung lilihis tayo doon, masama dahil sa tingin ko po, makaka-apekto lalo sa ekonomiya natin, magiging banana republic tayo. Kaya dapat yung proseso. Kung may pagmamahal si Presidente Marcos, kung may natitira pang pagmamahal si Presidente Marcos at si VP Sara para sa katahimikan ng mga Pilipino, mas maganda na siguro mag-resign sila, tapos pumalit yung Senate President, tapos magkakaroon po tayo ng elections sa 2028, at least payapa at matahimik muna. Hindi katulad ngayon na imbis na unity na pinangako nila, ngayon po talagang watak-watak ang mga Pilipino, halos nagmumurahan, halos nagbabastusan, wala nang kadisentehan sa ating gobyerno ngayon. Opo, talaga watak-watak na. Pati po ang oposisyon, ang Congressman Egay, kasi si Senator Bam, liberal ho, kumalas ng liberal, nagtayo ng isang partido. Tapos ngayon si Ginoong Antonio Trillanes na kilala ho natin na oposisyon ng panahon po ng mga Duterte, ngayon po hindi rin kaisa ng ilang grupo po kasama na si Senator Bam o maging ni VP Leni. Opo, kasi po nakita ko yan nung namuno po sa atin si Pangulong Rodrigo Duterte na demonize yung Liberal Party. At maraming mga politiko yung natakot na maging kabahagi ng Partido Liberal at dahil siguro ang katwiran nila ay bababa yung tsansa ng panalo dahil sa demonization na nangyari sa partido. Kaya po ngayon, ang epekto po niyan ay nagkawatak-watak po yung partido nila. Okay, opo. Dito po sa House ngayon, in the light of the announcement of VP Sara na siya nga'y tatakbo,
kumusta po so far ito muna, yun hubang 4 na impeachment complaint, nagbalita na ho ba sa inyo na i-refer na sa plenary today sa Committee on Justice? Yun po ang balita. Balita pa rin, pero hindi pa po namin nakikita sa order of business. Siguro mamaya makikita po namin sa order of business kung ito ay... Pero may meeting po kami ng Committee on Rules mamaya alas 2 at yan po namin malalaman kung ano po ang magiging proseso nito. Ano ho ba ang ugong-ugong sa Kamara? Kakayanin ho ba yung second mode o yung fast mode ng pagpapasa po ng articles of impeachment against the Vice President? Sa palagay ko po, gagawin ito yung mas mabagal na pagdinig. Una po yung determination and form and substance. Pag na-determine po na mayroong form and substance, magkakaroon po ng committee hearing kung saan iisa-isahin po siguro at magpipresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara. Yun po yung naririnig po na proseso at parang magiging ano po to, magkakaroon ng mini trial dating po dito. Hindi po nung nakaraan, talagang pinatay na kaagad. And ambitions! Kung may natutunan man tayo noong 1986 at 2001 at sa mga regular na eleksyon, hindi sapat ang simpleng pagpapalit lang ng nakaupo sa tuktok upang malutas ang malubhang krisis ng bansa. Kailangang baguhin ang sistema. Hindi lang sino ang ipapalit, kundi ano ang ipapalit. Our commemoration of EDSA teaches us that real power lies with the people, not with politicians, especially those engaged in horse trading and political accommodation based on narrow interest. They do not represent our hopes for a better future. Certainly not the Marcos or Duterte dynasties. We cannot shout never again to the Marcoses and in the same breath ask why not. On February 25, we marched to EDSA to fight for its unfinished work and unfulfilled promise of achieving genuine freedom and democracy for our people. Take courage and be steadfast, for we will not be alone in the struggle. Bahain ng protesta ang kahabaan ng EDSA. So, paano ba yon? May pasok tayo. Pupunta ba tayo? Marami na nagdeklara walang pasok. Hindi, tayo dito, may pasok tayo eh. Pero may mga eskwelahan na nagdeklara ng no classes. Alas 12 itong So, diretso tayo doon. Ha? Diretso tayo? Ay, oo naman. Oo, yan. Oo. Magsusuot tayo ng ating t-shirt. Ikulong! Ay, sorry, Malina. Ha? Malina, hello. Kasi hindi. wala ka eh. Oo nga, ikulong Isang buwan ka na mandarambong, wala di ba? Ano ba? Isang buwan ka na wala. Sabi mo nga, bago na ang t-shirt namin ni Ma'am... Ni Tita Mase. Ha? Oo. Ni Tita Dina Aquino. Ano Tsaka nakalagay? ni Arlene. Bago na ang t-shirt ngayon. Ano nang nakalagay? Magpakatotoo na tayo. Oh. Ang bagong t-shirt namin ngayon, walang makukulong na mandarambong. Ay, anong ba naman nun? Ay, para naman tayo nawala na talaga ng pag-asa na mapapanagot yung mga kurakot. Kung ano dahil isusuot natin. Dahil sila-silang lahat ay mandarambong. Abay, oo. Bibiro lang po ako. Oo, wag. Yung pa rin tayo sa Nagbibiro lang po Miyerkules. ako kay Chacha. Oo, sa akin lang to. Oo, yung pa rin ang t-shirt natin sa Wednesday, Feb 25. Yun pa rin ang sigaw ng taong bayan. Ikulong, mandarambong. Mali na nga. Yung nga sa akin ngayon, wala nang makukulong, walang makukulong na mandarambong. Wala. Oo, sa likod, lahat ay drama lang. Lahat ay drama lang. Inuutulang nila ang bayan.
Wala talagang pag-asa ngayon? Sa susunod? Ano? Sa susunod? Na alin? Kung sino manalo sa 2028, may pag-asa ba? Ay, lalo na. Naalala ko yung tanong mo kay Kong Erice kanina. O sige. Magtrabaho ka naman, Wala. pauuwi mo Kaya na, puro nga, katawa sorry. ka na ng Huwag ka tawa kasi dyan. magpatawa Sandali ng lang po. magpatawa. Okay. Oh. Ba't Ikaw kasi nagpapatawa ka na nagpapatawa. Alam nga namang umiyak ako habang nagpapatawa ka. O, di tatawa tayo. Oo. Nakakatawa ba? Oo. Ano nakakatawa doon? Wala makukulong naman darambong. Eh, kaya nga. Umasa ka pa. Oh, bakit si Saldi ko? Oh. Oh, tingin mo pauuwiin dito? Hindi. Oh, ay, hindi. Hindi. Kaya kita mo na. Kaya nga. Oo. Si Martin Romualdez ba kakasuhan nila? Hindi. Oh, hindi. Ikaw na nagsasabi niyan eh. Oh, ano? Sino pa Asa mga ka gusto pa? mo makasuhan? Asa ka pa? Oo. Wala. Wala makukulong. Wala. Iniiba na nila kwento ngayon. Inaalat tayo. Ha? Ay, isang ko sinasabi ko sa iyo, magpakatotoo tayo dito. Walang makukulong na mga mandarambong. Ang DENR daw po ay agad na nagpadala ng team para mag-imbestiga po dito at maging ang LGU na nanawagan din po sa DENR na magkaroon din po ng sariling investigasyon. But dito ho ngayon, ang pinaka-importante, lahat ng concerned agency, pati po itong disaster management, diyan po sa LGU po ng Rizal at mismo sa Montalban Rizal po, ay agad na pong magkumahog at yun nga sana kung maaari maging bukas po ito sa coverage ng media para po malaman natin na wala silang pinagtatakpan dito o sinasabi po na pagtatago sa totoong pangyayari. Yan po ang ating pong panawagan dito. Gaya po na nangyari doon sa Cebu na talaga po nagkaroon din ng bukas na coverage at nagkaintindihan po tayo doon kung ano ba ang dahilan talaga kung ba't gumuho iyon kasi nga sobra-sobra na po sa taas ng landfill. So siguro maganda makausap din anong municipal government ng Rizal para ma-confirm yung sinasabi ng kadamay kasi ang balita nga po ni Ma'am Mimi, kinakausap yung ilan sa pamilya at tinatakot daw. Bukas po ang aming programa para po sa municipal government ng Rizal, mga kapatid. At maging sa DENR. Yes, sa DNR na pasensya na pero late na naman ang inspeksyon. Ba't ganun? Kung kailan nagkaroon na ng pagguho, saka nag-i-inspect. Oh, doon nga po sa nangyari nga sa Cebu, yan po ang aking nung una pa sinasabi ko, na leksyon nung una pa po sa Cebu, ito na nga po ito. Kasi nga yun nga sana po ang naging susi din para ho sa pagkakaroon ng pagbabantay sa lahat ng sanitary landfill na nagmimistula pong open dump site na. Kasi nga po sa dami ng basura na itinatapon, hindi nakakaagapay po yung landfill doon sa kanila pong proseso. Kaya nagmimistula po itong open na po na dump site. As in, tambak ng tambak. Yung pagpapatag po mga kapatid, hindi po nakakahabol. Maging yung corresponding po na proseso ng totoong landfill.